Naku po, eto na ang nagliliyab na balita mga kababayan. Meron na namang panibagong banat ang mga bangag, dilawan, pinklawan dito kay VP Sara para siraan po ang kanyang political career pagdating po ng 2028 ng national election. Kasama po ni Senador Marcoleta na magiging vice presidente ng Pilipinas. Bagman daw ni VP Sara. Pogo and pulburon money ang involved. Hala ka, mga kababayan ko. Ito po ang ipapaliwanag ng ating idol na si Attorney Neil Abayon. Masusuplak lahat ang mga pinklawan, dilawan at mga bangag. Ito na mga kababayan, sabay-sabay po nating panoorin. Magaling po ito. Educational po ito mga kababayan para malaman natin ang tunay na balita. Huwag kayong ma-fake news. Kasi mga loyalista nga, tatanga-tanga eh. Yun yung mga komento. Ang tatanga nyo, loyalista. Kasi pagka kakampihan mo si Marcoleta, DD-shit ka daw. Pag pinuri mo yung rally ng Iglesia ni Cristo, DD-shit ka na daw. So ngayon mga kababayan, sino ba ang mga tanga dito? Di ba mga loyalista? Yan po yung mga comment to. Hindi ako nagsasabi mga nagko-comment. O eto na po, pasabog ni Attorney Abayon. Magugulat po kayo. Totoo kaya na may bagman si Sara Duterte? Nako, panibagong demolition job na naman po ito. Eto na po. Okay, so ang discussion po natin for today is ito pong sworn statement ni Mr. Ramil Lagunoy Madriaga, who is of legal age, Filipino, and with address at Annex 2 BJMP Camp Bagong Diwa, Taguig City. Okay, so in summary po, ang allegations niya ay siya daw ay bagman ni Vice President Sara in relation to confidential funds daw po ni VP plus nung panahon pa nung nasa DepEd siya. And then, meron din po siyang allegations dito na during the 2022 election campaign, galing daw po sa Pogo and drug dealers yung funding na ginamit ni VP Sara dun sa kampanya niya. Okay? So, good day po my fellow taong bayan. And for today, I will be discussing initially po muna yung basics of notarization. Kasi pag isearch yung puto yung pangalan ni Mr. Madriaga, then ilagay po ninyo sworn statement or affidavit niya. One of the common denominators po na nakikita ko sa iba't ibang content creators who are in favor of this sworn statement ay in-emphasize po nila palagi na notarized kasi daw. Therefore, dapat daw paniwalaan talaga natin. So because of that, ika-clarify ko po muna or back to basics muna tayo tungkol sa notarization. Okay? And then after that, magbibigay na lang po ako ng konting commentaries based dito sa mga statements niya sa affidavit. Okay? Pero before po tayo mag-start, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat na nag-subscribe because we have recently crossed the 350,000 subscribers na po sa YouTube channel ko. So ang next goal ko po niyan is maging 400, then of course 500, 500,000, until eventually po umabot tayo ng 1 million para madagdagan po to ng gold play button naman. Okay? O yan mga kababayan, isama nyo na rin ako. Pag si Attorney Abayon ay naging 1 milyon, kahit 500,000 muna ako, mga kababayan ko. Okay, sa mga subscriber ko po mga kababayan, tulungan po natin si Attorney Abayon na maabot ang 1 milyon. Yung mga subscriber ko dito sa The Wonders Philippines, isubscribe na natin si Attorney Abayon para makakuha tayo ng mga magagandang mga balita na ikabubuhay ng mga Pilipino. Kasi ito yung dapat panoorin Hindi siya fake news Okay po? So tandaan po ninyo sa lahat ng hindi pa nakasubscribe, wala pong bayad to basta sa YouTube channel kayo mag-subscribe. So tingnan po nyo, pag i-click po ninyo yan, wala po yung any fees. And then ang maganda po niyan actually is manonotify po kayo kung meron akong bagong upload pag nakasubscribe kayo. Okay? So make sure po hindi itong i-click nyo yung join, itong subscribe. Ito po kasing join, this one is for my membership program which I called Associates for Truth, 99 pesos per month. And then meron po mga loyalty badges na yan. So makita nyo,
di ba? May shield, may spada, tas pag sa highest level, may 3 spada na. Okay? So, this one po is just one way to support my channel. This is not mandatory naman po yung membership. Ang request ko lang po talaga is kahit subscription lang sa YouTube channel ko, that is more than enough na po. So again, ulitin ko lang po, maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe. Nasa 350,000 na po tayo. And thank you din po in advance sa mga magsasubscribe pa lang para towards 400,000 naman po yung next milestone natin. Okay, ngayon tuloy na po tayo sa discussion. Okay, so sa mga gusto po basahin tong sworn statement mismo ni Mr. Madriaga, pag i-search nyo po, may mga lalabas namang iba't ibang content creator na nag-upload nito. Pero for me po, ang basis ko is itong Batas PH na Facebook page. Kasi from my point of view, mas mukhang unbiased or impartial tong Batas PH. Hindi po siya halatang pink or hindi rin po siya halatang DDS. So to make it more fair for everyone, dito po ang magiging basihan ko ng discussion. Okay? So ang first nga po nating i-discuss is the notarization muna. Kasi ito nga po yung nakikita ko dun sa mga anti-VP Sara, anti-Duterte group. Kasi because of the notarization daw po, dapat paniwalaan lang natin na yung mga sinabi dito ni Mr. Madriaga. Okay, so ang first po talaga na purpose ng notarization, like what I have already discussed in previous videos, especially dun sa issue kay Sergeant Gutesa, di ba? Kasi nagka-issue din sa notarization. So anyway po, going back, sa notarization talaga, ang kailangan nating tandaan dyan, ang pinaka-function po talaga niyan, or one of the main functions po of notarization, is para i-convert ang isang private document into a public document. Okay? So when you say public document po, magkakaroon lang yan siya ng presumption of genuineness, authentication, and as to the identity po ng tao na gumawa ng affidavit na yan. Yung tinatawag yan sila na affiant, basta nasa mga affidavits na or statements or sworn statements. Okay, so ulitin ko lang po ang presumption lang po is the regularity as to the genuineness, authentication, and identity of the affiant or yung nagsalaysay, yung gumawa po ng salaysay. Pero there is no presumption po na lahat ng sinabi niya dyan ay totoo. Hindi po yan ganun pag ninotaryo ang isang document. Okay? So in other words po, in a sense, we can say that notarization is for convenience purposes. Para pag umabot talaga to sa korte, hindi na kailangan busisiin isa-isa kasi yun nga po, may presumption na genuine na siya na document na yung gumawa ng salaysay is the same person na nakapangalan dyan. At yung sworn statement po na yon ng affiant is presumed na ginawa niya yun voluntary. Okay, yan lang po ang presumption yan pag nagkaka-notarization isang document. It does not necessarily touch on as to the truthfulness of the statement agad. Hindi po yan automatic na porket notaryado, totoo na lahat ng sinabi. Kasi yung best example lang po na mabibigay ko dyan na another sworn statement or another notarized document po pero alam naman po siguro natin na may mga nagdodoktor is the statements of assets, liabilities, and net worth, SALN, di ba? So that is also a notarized document na sinasubmit po ng public officials natin sa appropriate offices nila. Pero we know naman na may iilan dyan for sure na hindi accurate or tama yung information na nalalagay dyan. Okay, so yan po ang purpose talaga ng notarization at yan po ang value pag notarize ang isang document. Notarization does not automatically equal to totoo lahat ng sinasabi. It only presumes na genuine yung pag-execute ng document, voluntary yun, and it also presumes na tama yung identity ng affiant. Okay, so hopefully mas klaro po yan. Okay, so ngayon magbigay naman po ako ng comments dito sa sworn affidavit mismo ni Mr. Madriaga. So ang una ko pong issue dito is wala siyang annexes or exhibits po na inattach dito sa affidavit niya. So I'm not sure kung ito lang ba talaga yung meron kasi ito lang yung meron sa Batas PH Walang any annexes or exhibits. So ang point ko lang po dyan is because if you make certain allegations dito or statements, syempre you need sana documentary evidence para to clearly establish na nangyari nga yung mga bagay na yun or na ganun talaga yung credentials or qualifications mo. Like this one, sabi lang niya, I took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. I graduated in 1995 and took the bar examinations the same years but did not pass. So of course, wala siyang inattach dito. So it can be true, pero it can also be questioned. Diba? Kasi kahit naman po sino nga pwede lang gumawa ng statement. Diba? Like example, in my case po, tinatawag ako ng mga gusto sa akin na quote-unquote DDS lawyer. Pero tatanungin ko po kayo, ano ba yung proof nyo na
DDS lawyer talaga ako, di ba? Wala namang tayong proof talaga eh. And then, para naman po sa mga ayaw din sa akin, tinatawag nila akong bayarang abogado. So, ang question ko naman sa kanila, ano rin yung proof nyo na bayaran ako, di ba? In other words, madali lang po kasi talaga gumawa ng statements, magsabi-sabi, pero madali din po yan maribat kung wala kayong other supporting documents. So dito sa mga claims yan ng College of Law siya, this one, it can easily be established naman. So mag-submit lang siya ng diploma niya. So yan lang po yung una ko talagang issue nakita kasi wala po siyang any annexes, exhibits, or any attachment dito sa affidavit niya. So lahat lang po to sworn statement or sinabi lang niya according to him. Okay? And then, kung tingnan din po nyo dito sa government service niya, from 93 to 2021, I worked in the following government offices. So again, yung issue lang dito, wala man siyang in-attach na ID or kung any other document from these offices para clearly ma-establish sana yung qualification niya, di ba? And then ito rin po yung isang dilemma niya dito sa at the start of the 2016 election campaign. Then Congressman Roy Logoles introduced me to the Duterte family. So si Congressman Goles, he already passed away. So hindi na rin to ma-verify, 'di ba? So yan yung another issue. So yan po yung common theme dito sa statements lang ni Mr. Madriaga, 'di ba? Yan yung issues talaga at present kasi he did not provide any attachments dito. So in other words, this is his point of view which can be easily rebutted ng other party dito sa mga pinangalanan niya. Like ito, may pinangalanan siya dito na si Colonel Nolasco was one of my students. It was Colonel Nolasco who tapped the services of Colonel Raymond de la Chica to head the VP-SPG. So kung ito nga makikita ninyo, 'di ba? He is giving a conclusion from the point of view of another person, 'di ba? So katulad nung diniscuss natin dun sa ICI video, 'di ba? Pag ganyan na iba na yung tao yung nagsabi, that is already hearsay kasi hindi mo yan personal knowledge eh. Narinig mo lang yan basically from another person. So yan po yung mga issues lang naman dito. And hindi naman sa kinokontra ko lang talaga to si Mr. Madriaga ha, but I'm just being honest with all of you. Kung gusto sana nila to palakasin, it should be best kung meron pa silang supporting documents or evidence regarding this. Kasi kung i-refute lang to ni Colonel La Chica yung mga sinasabi, kung i-refute lang po ni Colonel Nolasco at Colonel La Chica tong part na to, edi questionable na agad yung portions po na to ng affidavit niya. And then meron din siya mga pinangalanan dito, yung pag-deliver. Pero again, if it will be refuted by these individuals na pinangalanan niya, edi magiging wala pong value itong statements niya. So I read actually some of this na, and then may mga specific places siyang binanggit. So ang best sana doon kung may CCTV footages, may photos, edi yun, mas mapalakas pa. And then ito, nag-usap din daw sila ni Attorney Mans Carpio according to him tungkol to sa mga magnetic lifters sa Bureau of Customs. Then may sinabi pa daw dito si Attorney Mans na do what is necessary. Diba? So kung i-refute lang yan ni Attorney Mans, edi wala na. Back to zero ulit or wala pong value kasi nagbanggaan lang yung two contradicting statements. And then somewhat similar lang din po to doon kay Congressman Zaldico. And sinabi ko nga doon sa mga later parts ng Congressman Zaldico videos ko na if si Congressman Zaldico will not go the next step, which is he will be under oath when he makes another statement, tas mag-file siya ng proper complaints in relation doon sa mga allegations niya. Pag hindi yun gawin lahat ni Congressman Zaldico, maging kwento lang po lahat ng sinabi ni Congressman Zaldico. So ganun lang din to ditong kay Mr. Madriaga. O ayan mga kababayan, ito nga ang ginagawa nila kay Sara Duterte. Isa po itong demolition job para po masiraan siya kasi nga malapit na po ang 2028 at ito po yung kanilang bala para ituloy itong impeachment. Malapit na po mga kababayan kasi isipin nyo, February 5 yata or 6. Binubuhay na naman ng Kongreso ang impeachment ni Sara. Kaya itong si Madriaga, isa po itong tinatanim nila para siraan na naman itong si Sara. Yan yung sabi ng mga komento. So if it will just be based on this sworn statement, edi kung walang follow through, walang any action, walang filing of complaints, it will also just be yun nga po, ay kwento lang din. And ngayon po, explain ko naman sa inyo kung ano ang mangyayari kung i-file to later on ni Mr. Madriaga sa korte. Ibig sabihin ba nun automatic magiging totoo na to once filed? Diba? So that is a very interesting question.
So before I answer that question po, mag-back to basics muna tayo tungkol sa hearsay. I actually discussed this also dun sa ICI, sa recent ICI video natin. So this is still in Rule 130, Section 37 po of the 2019 Rules on Evidence. Okay, so ang sinabi kasi dito, generally an out-of-court statement is hearsay, di ba? Kahit na po personal knowledge mo talaga yung mga pinagsasabi mo, kung nasa labas po yun ng korte, nagkwento-kwento ka lang sa labas, hearsay pa rin po yun in the legal sense, di ba? Meaning pag umabot sa korte, chismis pa rin yun or maritesan lang para sa korte yun. However po, para hindi maging hearsay ang isang statement ng tao na ginawa niya sa labas ng korte, ang kailangan po niyan, he has to testify at the trial or hearing and is subject to cross-examination concerning the statement and that it must be given under oath subject to the penalty of perjury at trial, hearing, or other proceeding or in a deposition. In simple terms po, kahit na po may personal knowledge ka sa ibang bagay, pero kung ginawa mo yon sa labas ng korte, para po sa legal proceedings or sa judicial proceedings natin, hearsay or chismis pa rin po yun. At Nako po, delikado pala. Ibig sabihin, mababasura lang pala yan. Ang sinasabi ng komento dito, kahit anong gagawin nyo sa mga Duterte, walang naniniwala sa inyo dahil pinopolitika ninyo ang mga Duterte. Period. Si BP Sara ang paniwalaan namin sa ngayon. Po, attorney, kahit anong paninira ng kanilang kalaban sa politika. Sisirain at sisirain talaga si BP Sara. Takot sila na maging Pangulo ng Pilipinas. Gusto nilang isa-isain ang mga Duterte na kalyado gaya ni Marcoleta, sinisiraan. Inumpisihan na nilang siraan si BP Sara kasi nalalapit na naman ang presidential election. Malakas kasi sa survey. Ayan, sinasabi ko. Mga kababayan ko. Si Sara kasi malakas talaga. Ito kasi si Marcoleta. Malakas sa tandem. para hindi na siya maging hearsay, you have to go to court and subject yourself to cross-examination while you are under oath. Okay? So ang point ko po dito, at present, hearsay pa rin po talaga yung statement ni Mr. Madriaga, considering na kahit na po he was under oath, hindi pa siya na subject to cross-examination. Okay? So yan yung first na kailangan nating tandaan. Ang pangalawa ngayon, paano na nga po kung ifa-file na sa korte? Automatic ba agad na magiging totoo na yun siya? Okay? So hindi po yun siya automatic na magiging totoo. Ang mangyayari lang po initially is mawawala na yung classification niya ng hearsay pag i-file na sa court. Kasi he will be subjected already to cross-examination. Okay? And then lalabas lang po dyan kung whether or not totoo talaga yun is once mag-undergo na po ng full judicial proceedings. Meaning, mag-undergo na siya ng cross-examination. Okay? And if he will undergo now cross-examination, tapos after nung pag-examine sa kanya, ay ang tingin ng korte, totoo talaga yung sinasabi pa rin niya, dun lang po ngayon magiging totoo yung sinasabi niya or posible maging totoo po yung sinasabi niya. Pero prior to this proceeding na cross-examine na siya, ang treatment pa rin po talaga niyan is hindi pa siya automatic na totoo. According to him pa lang po yun eh, diba? You always have to hear kasi the other side of the story in judicial or legal proceedings natin. Okay? So in simpler terms, hindi po automatic na pag-file magiging totoo na yon. It still has to undergo proper rules of procedure po sa legal system natin, which is, yun nga po, he will be subjected to cross-examination. Okay, so hopefully mas klaro po yan. And then, ngayon, i-discuss ko naman sa inyo yung political side of things sa mga ganitong statements. Kasi this is somewhat similar din sa statements na ginawa ni Senator Amy Marcos in relation to the drug allegations versus PBBM, and dun din po sa statements ni Zaldico against PBBM and Speaker Martin Romualdez. Okay, so another reminder lang po kasi madami-dami naman na tayong na-discuss. So hopefully po if you enjoy my videos, sana po makonsider nyo rin i-like po mismo yung video itself kasi malaking tulong po yan sa pag-promote ng videos, at kung pinromote po ng algorithm ni YouTube yung video ko, mas marami pong makakapanood at makakakinig dito sa mga pinagsasabi kong legal content or legal videos. Okay? Kasi tingnan po ninyo, dito po sa ICI video ko, there was only 92,000 views on YouTube, tapos there was only 3,900 likes. Diba? So yan po. Pero dito po sa
impeachment sa PhilHealth issue versus PBBM in relation to impeachment, meron tong 316,000 views pero meron pong 13,000 likes, 'di ba? So in summary po, ang main point ko lang talaga dito, if you believe po dito sa advocacy ko kung saan sinishare ko lang kung ano ba talaga yung nakalagay sa batas in relation to current events natin, hopefully you can consider liking the video itself din po para ma-promote ng YouTube algorithm yung video ko to as many people as much as possible. And kung mangyari yon, at least mas madami pong makakaintindi or makakarinig nga nitong nile-lecture ko. Okay? O yan mga kababayan, sana po i-like po natin yung video ni Attorney Abayon. Malaking tulong yan na may recommend itong ginagawa niyang video. Isama nyo na rin yung video natin mga kababayan. At isama nyo na rin na i-subscribe ang ating YouTube channel. I-notify niyo din po para lagi kayong updated, okay? Mga kababayan ko, salamat. O, ituloy pa natin. Saglit na lang ito. Okay, so ngayon tuloy po tayo sa discussion. So in conclusion po, as a final reminder lang po or a word of advice to all of you po, my fellow taong bayan, ang masasabi ko lang po talaga, sa mga ganitong klaseng statements katulad nitong ginawa nila Mr. Madriaga, ginawa po ni Senator Amy against President Bongbong Marcos, ni Congressman Zaldico against PBBM and Speaker Martin, is that we should be mindful also of the character, reputation, and integrity of these individuals po who make this grabing mga allegations. Okay? And the reason kaya ko po sinasabing kailangan natin tingnan lahat yon is because in the legal side of things, medyo malayo pa po yun sa katotohanan talaga kasi nasa labas pa nga sila ng korte, di ba? Wala pang actual cases filed in relation to those allegations. However, in these situations po or in these statements, nakaapekto na kasi ito ng political mileage or political image po ng isang politiko. So dito po in the recent statement of Mr. Madriaga, of course, ang maapektuhan dito is the political mileage ni Vice President Sara Duterte, who is currently the #1 po sa mga surveys in relation to the future presidential election sa 2028. Alam niyo mga kababayan, ito rin yung plano ni Trillanes. Ito po yung ginawa niya kay Binay noon. 'Di ba si Binay talagang malakas siya noon na maging president ng Pilipinas. Sa survey malakas po siya. So ginawan po nila ng mga kung ano-anong mga kaso. So itong ginagawa nila kay Sara, ganun na ganun para siraan nila. Pero kahit anong gawin nila mga kababayan, wala di nila kayang sirain Number 1 sa survey Ganon din si Marcoleta, sinisiraan nila pero hindi nila kaya kasi nga si Marcoleta laging nasa katwiran. Dala-dala ang batas, dala-dala ang tunay na aral ng isang Kristiyano. So ngayon, tinitibag nila. Merong kaso sa Ombudsman, sa COMELEC, ipapatanggal daw sa Senado, ethics complaint, parang Kiko Barsaga. Tignan nyo yung mga yung mga lumalaban po sa mga yung sa korupsyon na nangyayari dito sa gobyernong ito na ang legasiya ay magnanakaw. Tignan nyo mga sa Kongreso, 95% talagang magnanakaw. Yan ang nakikita natin. Hindi naman tayo tanga bobo, mga kababayan ko. So, ano pong masasabi nyo po, mga kababayan, dito sa bagong nilabas nilang tirada kay Sara? Bagman daw ni Sara galing sa Pogo at Pulburon issue. Okay po? Yan lamang po. Isang like, isang share po, isang subscribe. At i-like nyo po ito at i-comment nyo kung saang lugar po kayo at re-replyan ko po yan. Salamat po sa inyong mga kababayan ko, mabuhay po.